Nagkaroon ng pagpupulong ngayong araw sa Kamara kung saan pinag-usapan ang mga naranasang problema sa NLEX noong Semana Santa. Dumalo dito ang ilang ahensya ng pamahalaan na naglatag ng iba't ibang solusyon upang matugunan ang problema. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, humingi ng paumanhin ang Metro Pacific Tollways Corporation sa publiko hinggil nga sa naranasang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway noong Holy Week. Ang MPTC ang siyang nangangasiwa sa NLEX. At ang magandang balita naman ngayon, ang mga otoridad naglatag ng mga solusyon para mapagbuti pa ang sitwasyon hindi lamang sa NLEX kundi maging sa SLEX. Personal na humarap ngayong araw sa isang pulong dito sa Kamara ang mga opisyal ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway at Toll Regulatory Board para talakayin ang mga naging aberya noong Holy Week at mga paraan para hindi na maulit ito. Pinangunahan ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo ang pulong, alinsunod na rin sa kautusan ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tulfo, personal na nakatanggap ng mga reklamo si Speaker Romualdez mula sa mga motorista noong Semana Santa, kaya't agad silang nagpatawag ng pulong ukol dito. Sa talakayan, pangunahing natukoy na dahilan ng naging build-up sa trapiko noong Holy Week ay ang mga depektibong RFID sticker ng mga motorista at kulang o wala pang load ang iba. Sa NLEX, umabot din daw sa 87,000 ang mga sasakyan noong Merkules Santo na doble pa sa kapasidad, kaya't bumigat talaga ang daloy ng trapiko. Kaugnay niyan, ayon sa Toll Regulatory Board, may mga solusyon naman na rin silang ikinakasa, kabilang na riyan ang pagpapatupad ng barrierless system na katulad na rin ng ginagawa sa ibang bansa. We will implement sometime in June the cashless or contactless program. Meaning we will have full cashless along tollways in all tollways under TRB's jurisdiction. And in July or thereafter, we will implement the interoperability phase 3, meaning we will have one account or one wallet with one RFID. These two programs are designed to make the travel of the motorists along expressways convenient and efficient. As well as we have a third program, namely the barrierless or the open road tolling system, which will further enhance the efficiency of the tollway expressway. Ang mga opisyal naman ng mga nangangasiwa sa NLEX at SLEX, inilatag din ang kani-kanilang plano kung paano pa mapagaganda ang serbisyo sa mga motorista. Panawagan nila kooperasyon ng publiko dahil lahat naman ng tayo walang ibang hangad kundi magkaroon ng ligtas at komportableng biyahe. Talagang in the north, the capacity of the roads are already maximum. So the next solution we are proposing is to have an elevated expressway on top of Balintawak interchange all the way to Bukawi. So we will be putting together a plan to submit to government, to TRB, a 2x3 elevated expressway from Balintawak all the way to Bukawi. Full blast yung ating expansion. The infrastructure needed for the much anticipated traffic, hindi lang doon nga ditong holiday, but siguro 5 to 10 years to come pa ngayon, ay nagwa-widen na yung SLEX hanggang sa STAR. So yung SLEX, which is 4x4 ngayon, magiging 6x6. Yung STAR na mga 2x2 ngayon, magiging 4x4. At ginagawa natin yung extension ng TR4, the SLEX, which is from Santo Tomas to Lucena City. That's about 60 kilometers. And then eventually, as far as yung infrastructure program ng SMC Group, para nga ma-anticipate natin yung ganitong surge in traffic. Hindi lang holidays, because napakabilis ng development ng ating bansa ngayon under this administration, there's di talagang full support sa infrastructure development, yung extension ng ating TPLEX. Sa kabuuan, satisfied naman ang liderato ng Kamara sa naging paliwanag ng iba't ibang ahensya. At tiniyak naman ni Congressman Tulfo na patuloy silang makikipagtulungan sa concerned agencies para maisaayos nga ang sistema ng mga expressway. So we will help them out. We will communicate with the Department of Public Works and Highways, with Secretary Bonoan after this. And I will have to inform them because that's the instruction of the Speaker.
to resolve this issue kasi there's another long weekend na naman coming up next week. So that's what we already also talked about it. Sabi nga na NLEX, dagdagan lang siguro nila yung mga tao nila to avoid another incident. Pero mas grabe kasi yung Holy Week. Lahat ng tao talagang nagpahinga. Audrey, hinggil nga sa nangyaring build-up sa NLEX noong Semana Santa, ang isa pang mga tinutulak ng ating mga otoridad ay magkaroon na ng kapangyarihan sa mga expressway na hulihin yung mga bumabiyahe kahit wala namang laman ang kanilang RFID. Dahil isa nga ito sa mga nagpapatagal at ang sinasabi nga, paalala ng mga otoridad sa ating mga motorista bago nga bumiyahe ay siguraduhin naman na sapat yung kanilang load para hindi na ito magdulot pa ng aberya. Audrey? Okay, Mela, patungkol pa rin sa expressway. Sa dami ng mga napag-usapan kaninang planong innovation, ang tanong dyan, saan ko kunin yung pondo na gagamitin sa mga planong ito? Audrey, kanina nga, isa yan sa mga naitanong natin since humarap talaga yung mga opisyal na mga concessionaire dito nga sa NLEX at SLEX. At ang sabi nga ng mga otoridad, yan ay pipiliting kunin sa kanilang pondo na nakasalukuyan ng nalilikom. Kasi alam naman natin, Audrey, no, pagka mga ganitong pagpapaganda ng serbisyo, nag-worry yung iba nating mga motorista, baka mamaya ay kaikibat niyan ay ang taas singil sa toll. Pero ang sinasabi naman nila, talagang pinag-aaralan nila kung paano pa maisasaayos katulad sa NLEX sa MPTC. Ang sinasabi nga nila, mas mainam kung hahabaan na lang or extend pa yung concession agreement para ito ay makuha na lang nila overtime para hindi na makadagdag pa sa pasakit ng ating mga motorista. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.